Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa mas lumalala pang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at ng China, malaki ang posibilidad na mas lumala pa ito lalo pat nakikita ng China ang mga ginagawang joint exercise ng Pilipinas kasama ang mga malalakas na mga bansa. Hindi gusto ng China na nakikita nila ang Pilipinas na tila kumukuha ng mga kakamping malalakas na bansa upang kalabanin sila. Ayon pa sa kanila, sa ginagawang ito ng Pilipinas ay mas pinapalapit pa umano natin sa mas malalang sigalot ang mga nangyayari ngayon sa West Philippine Sea at maaaring magdulot ito ng mas malawak na gulo sa buong rehiyon. Una nang sinabi ng ating mga kinaukulan na ang pagsasagawa natin ng mga joint exercise sa ating karagatan ay upang sanayin ang ating hukbong pangdagat na maging handa sa anumang posibleng kahinatnan ng kaguluhan. Subalit hindi ito katanggap-tanggap sa China na sa katunayan, sa tuwing maglulunsad tayo ng ating mga pagsasanay kasama ang ibang mga bansa, ang China, kung hindi pa sulyap-sulyap at palutang-lutang ang kanilang mga barko sa South China Sea na animoy nagmamasid, ay nagsasagawa din sila ng kanilang sariling military exercise at tila nagpapahiwatig na hindi na lamang tayo ang naghahanda sa kung ano man ang paparating na gulo. Sa totoo lang, wala naman talaga tayong masamang intensyon sa ginagawa natin at wala tayong ibig sabihin sa ating mga nagiging pagsasanay sa ibang bansa at lalong hindi natin ito ginagawa bilang paghahanda sa gagawin nating paghihiganti sa China. Pero si Xi Jinping, ang Pangulo ng China, tila mali ang pagkakaintindi niya dito at sinabing maging maingat umano tayo sa ating mga ginagawang mga hakbang lalo pat seguridad ng ating bansa ang nakasalalay dito. Ayon pa sa China, hindi umano dapat pagkatiwalaan ng Amerika dahil meron itong lihim na layunin na hindi pa nila inilalantad sa ngayon. Ang Amerika ay kilalang isa sa mga mahigpit na kalaban ng bansang China sa halos lahat ata ng aspeto bilang isang superpower na bansa. Mula sa ekonomiya, lakas ng militar hanggang sa pakikipagalyansa. Para sa China, ang Amerika umano ay tila ginagatungan pa ang apoy upang lalo pa itong magliyab, kaya wag umano tayo dapat basta magtiwala sa Amerika. Pero paano nga kaya kung sa susunod na i-water cannon ng China ang ating mga tauhan ay magpanting ang tenga ng ating mga sundalo at ginantihan sila? Paano kung mapuno na ang ating mga kasundaluhan at hindi na makapagpigil at bigla na lamang nilang pinasabog ang mga barko ng Coast Guard ng China? Kahit naman siguro sino ay may hangganan din at tulad nga ng sinabi ni The King Fernando Poe Jr. na puno na ang salop at tapat ng kalusin. Ano kaya ang sasapitin ng ating bansa kung sakaling gantihan natin sila? Bilang marami ng mga bansa ngayon ang nagpakita ng suporta sa atin dahil sa ginagawang pambubuli ng China sa West Philippine Sea, may kapasidad na nga kaya tayo na gumanti. Ano nga kaya ang mangyayari sa Pilipinas kung magkagayon? Halina't atin itong alamin. Kung sakaling gantihan ng Pilipinas ang China sa pag-water cannon nito sa atin, narito ang mga posibleng mangyayari. May ilang mga eksperto ang nagsasabi na ito umano magiging hudyat ng mas matinding gulo sa South China Sea. Mas magiging malala pa ito sa kung paanong paraan tayo gaganti. Kung halimbawang sa ating pagganti ay may masawi sa panig ng China, hindi mag-aatubili ang bansang ito na gantihan tayo bilang palagi silang handa sa mga ganitong pagkakataon at sa mas malakas na paraan. At kapag lumala ito, tiyak na magdaratingan na din ang mga kaalyansa ng dalawang bansa. Bukod sa Pilipinas, ilan pa sa mga bansang kalaban ng China pagdating sa South China Sea ay ang Vietnam, Malaysia, Brunei, Taiwan at Laos. Ipinagpipilitan ng China ang kanilang mapa na may 9-dash line kahit pa ayon sa International Tribunal ay hindi ito maaaring pagbasehan upang angkinin ng China ang kanilang nais na makuha, ang halos 90% ng South China Sea. Subalit patuloy pa rin sa pagmamatigas ang China at handa nilang gawin ang lahat, maisakatuparan lamang ang kanilang naisin. Kung mangyari man na gumanti ang Pilipinas sa ginagawang pamubuli ng China sa atin, makikitang pagkakataon din ito ng mga bansang ito na lumaban at ipagtanggol ang kanilang bansa dahil tiyak na madadamay din sila. Magiging battleground ang South China Sea ng away sa pagitan ng China at mga bansang hindi nito kasundo.
Tulad ng kasalukuyang nangyayaring gulo ngayon sa pagitan ng Israel at Palestine na kung saan damay na ang maraming mga bansa at grupo. Malaki umunong posibilidad na ganito din ang mangyayari sa South China Sea tulad ng ibang mga nagiging dahilan ng isang kaguluhan sa pagitan ng mga bansa. Walang kahit na sino mang bansa ang makakatiis na patuloy silang ibuli tulad na lamang ng kaso ngayon ng China sa ginagawang pambubuli nila sa mga bansang nasa paligid ng South China Sea. Numero 1 dito ang bansang Pilipinas. Kampante ang Pilipinas na maraming mga bansa ang sasaklolo sa atin kabilang na dito ang Estados Unidos na kilalang pinakamalakas na bansa sa buong mundo. Sasaklolo sila dahil na din sa Mutual Defense Treaty sa pagitan nila at ng ating bansa. Bukod sa Pilipinas, ilan din sa mga bansa sa Southeast Asia ang tiyak na sasabay sa kaguluhan upang kahit paanong makabawi din sila sa China. Tulad na nga rin ng aking nabanggit na rin ang Vietnam, Malaysia, Brunei at Laos na nakikipag-away din sa China dahil sa teritoryo. Tiyak na ite-take advantage nila ang pagkakataon na iyon upang makabawi sa ginagawang pambubuli ng China sa kanila at para na rin ipagtanggol ang kanilang karapatan at teritoryo sa South China Sea. Bukod sa mga bansang ito, isa din sa mga maaaring pagsimulan ng kaguluhan sa South China Sea ay ang bansang Taiwan na kalaban din ngayon ng China. Nabanggit ko na kung gaano kahalaga ang ginagampanan ng South China Sea. Ang South China Sea ay napakahalagang bahagi ng karagatan sa Asia. Pinalilibutan nito ng Vietnam, Pilipinas, Indonesia, Taiwan, Malaysia, Thailand. Pinaniniwalaan na ang parteng ito ng ating globo ay may nasa 28 billion bariles ng oil reserves at 266 trillion cubic feet ng natural gas. At hawak din ito ang 1/3 ng marine biodiversity ng mundo na mahalagang bahagi ng ating ecosystem. Ang South China Sea ay isang napakahalagang trade route din o ruta na dinadaanan ng mga barkong nakikipagkalakalan. Noong taong 2019, nagkakahalaga ng nasa humigit kumulang 3.37 trillion US dollars na worth of global trades ang dumaan sa South China Sea. Ito ay nangyayari taon-taon. Ang pangunahing ruta ng papunta at paalis ng mga barko ay nasa Pacific at Indian Ocean. Ito ay dumadaan sa kipot ng Malacca at sa South China Sea. Ang mga bansang nabanggit na nakapalibot sa South China Sea ay hindi gaanong mapipinsala, pero siguradong apektado din ang mga ito kahit paano. Lalo na kung makikisa ang mga bansang ito tulad ng Pilipinas sa koalisyong pinamumunuan ng Amerika na nais ipaglaban ang EEZ ng mga bansa. Ang Chinese Navy ay siguradong gagamitin ang kanilang mga military bases sa South China Sea upang atakihin ang Pilipinas, Malaysia, Vietnam at iba pang mga bansang hindi sang-ayon sa China. Hindi man sentro ang mga bansang ito ng kaguluhan, siguradong maapektuhan ang mga bansang nakapalibot sa South China Sea tulad na lamang ng Pilipinas. Ang digmaan ay siguradong makakarating din hanggang sa hilagang parte at kung may isang bansang tiyak na mapipinsala ng malala, ito'y walang iba kundi ang South Korea. Sigurado kasi na aabot ang digmaan hanggang sa Korean Peninsula. Ang dalawang bansa, ang North at South Korea, ay matagal nang hindi magkasundo at nagtatalo. Ang North Korea ay kilalang kaalyado ng China. Malaki ang pagkadepende ng North Korea sa pagpapatakbo ng ekonomiya nito sa bansa ni Xi Jinping. Kung walang suporta ang North Korea mula sa China, siguradong wala ding may pagmamalaki ngayon ng North Korea. Kaya kung maganap man ng digmaan, siguradong sunod-sunuran ng North Korea sa kung anumang ipapagawa sa kanila ng China. Hindi talaga imposible na magkaroon ng World War III ngayong taon na maaaring sumabay sa giyera sa pagitan ng Israel at ng Palestine at sa pagitan naman ng Ukraine at ng Russia. Subalit, kung mangyayari man ito sa South China Sea, dapat ay noon pa lamang nangyari na ito. Hindi na sana umabot sa taong 2024 ay baka kulay pula na ang tubig sa South China Sea. Pero hindi ito nangyayari dahil na din sa hindi ito kagustuhan ng China at ng ibang mga bansang nakapalibot sa South China Sea. Kung mangyari man kasi ito, tiyak na maraming mga bansang madadamay at yun ang iniiwasan ng marami sa atin. Wala kahit na sino sa atin ang nakakaalam kung kailan mangyayari ang World War III, pero siguradong marami ang humihiling na wag itong mangyari. Subalit sa lumalalang iringan ng mga bansa bunsod ng kani-kanilang pagpapalakas, tila mas nalalapit na tayo sa katotohanang posibleng ang mangyari ito. Sa kasalukuyan kasi, mas naging agresibo na ang bawat bansa pagdating sa pagpapalakasan at pakikipagpaligsahan sa ibang mga bansa. Kung magkaroon man ng digmaan sa panahon ngayon o sa hinaharap, mahati ang mundo sa dalawa. Una ay ang demokratikong panig na pamumunuan ng Amerika, habang ang kalaban naman nila ay ang authoritarian group na pamumunuan naman ng China.
Ayon sa ilang analyst, hindi masasabing armed attack ang paggamit ng water cannon ng China sa barko ng Pilipinas, kaya hindi ito sapat na dahilan para ipatupad ang Mutual Defense Treaty ng bansa sa Estados Unidos. Hindi umano dapat gamitan ng dahas ng ating bansa upang matikman din ng China ang kanilang hinahanap. Pero marami ang nagngingit-ngit na sapat na umano itong dahilan upang direkta na tayong gumanti sa China. Paano umano kung sa pagbomba nila sa atin ng tubig ay lumubog ang ating mga barko? Paano kung may malubhang masaktan at ang mas malala pa? Paano kung may masawi dahil sa ginagawang ito ng China? Para sa ilan, hinihintay umano ng Pilipinas na may magbuwis ng buhay mula sa ating mga tauhan bago tayo gumanti. Ayon din sa ating hukbong sandatahang lakas, hindi umano sapat ang water cannon para maglunsad tayo ng pag-atake. Mas magiging malala lamang umano ang sitwasyon kung sakaling tayo ay gumanti ng pisikal. Mas mabisa pa rin umano na sundin kung ano ang nasasaad sa international law. Pero ang China, walang balak na sundin ito. Hindi kagaya ng ibang mga bansa tulad ng Malaysia. Hinuhuli nila at ikinukulong ang mga Chinese na may dalang mga kahina-hinalang barko sa kanilang teritoryo. Pero para sa Pilipinas, mas maigi umano na idaan sa mas maayos na paraan ang ating gagawing pag-atake sa China nang hindi nangangailangan ng dahas at pagkasawi. Tulad na lamang ng pagpapataw ng sanksyon sa kanilang bansa na mas malaki ang impact sa kanilang ekonomiya. Hindi lang din naman Pilipinas ang nakakakita sa ginagawang ito ng China sa ating bansa. Ang maaari na lamang siguro nating gawin ngayon ay mag-ipon ng mga ebidensya laban sa mga Chinese sa ginagawa nila sa ating teritoryo at sa ating mga mangingisda.